Bumangga po yung anak ko, sir. Yung girlfriend po nito, alas 4 po ng madaling araw, sinabi po, patay na daw po yung anak namin. Siya po yung huling kasama, sir. Yung girlfriend po yung nagpaalam sa amin, sir, na patay na po yung anak namin. Duguan na daw po yung anak ko doon sa kwartong iniwan ng babae. Marami po siya, sir, pamamanta sa anak ko, sir. May police report po kami na-receive. Ang nakalagay lang po dun, sir, stabbing lang. We will definitely reach out and talk to the girlfriend. Sisikapin po natin sa lalo madaling panahon. Nanay, tatay, wag po kayo mag-alala, tutulong po tayo. Tututukan ko po ito. Punta kay Odette kung ano may tutulong namin sa inyo for the meantime, pansamantala. And then tututok po si Secretary Cacta. Kumusta po bilang anak si Joseph sa inyo? Bait po, lagi pong nangangamusta sa akin. Bago pumasok sa trabaho, tumatawag sa akin. Musta ka naman? Yung gamot mo, ma. Bait po siya, ma. Maraming pangarap sa buhay. Ang bait ng anak ko, ma'am. Bata pa ng anak ko, bago ganyan. Hindi po siya, ma. Kamusta ka naman? Nahanap ko yun, ma'am, hanggang ngayon. Tuwing day off niya po, tuwing linggo. Tatawag po yan sa akin. Kumain na kayo, ma. Ang dami niyang pangarap. Hindi po ako mag-aasawa, ma. Hanggang hindi ko kayo mabigyan ng bahay. Kasi ayaw niya yun, ma'am. Dati, ma'am, palipat-lipat kami ng bahay. Tapos sabi niya sa akin niya, ma'am, hindi ako mag-asawa, ma'am. Pangako ko yan, ma'am. Hanggang hindi kayo magkaroon ng bahay. Kaya sabi niya, ma'am, balang araw, bigyan ko kayo ng bahay. Sinira po ng babae na yun yung pangarap ng anak ko. Walang kalaban-laban yung anak ko po. Sana po mabigyan ng stisya yung pagkamatay ng anak ko. Mama kong anak. Sino po ang alam niyo, ma'am, nagagawa po nito sa anak po niya? Yung girlfriend niya pong si Medjoy Kabubos Pugoso. Huwag kang magpakapante. Pag nailibing lang namin tong anak namin, babalikan ka namin, babalik kami. Kung ano ang pinagsinimulan namin para sa anak namin, kukunin namin yung hustisya para sa anak namin. Justisya ang kailangan din namin para sa kanya, para sa
bigyan namin ng justisya. Naniniwala nga po kayo yung girlfriend Oo. ang gumawa. Opo ma'am, kasi siya ang huling kasama niya eh. Hindi niya dapat iniwan yun. O sabay sana silang umalis na parehas. So hindi ko, kahit dito naman siguro, pag nag-check-in kayo dito sa Maynila, sabay din kayong umalis eh. So, naisagot mo niyan, siya yung pumatay, yung babae yung pumatay, yung girlfriend niya. Wala nang pasikot-sikot. Siya ang pumatay sa anak ko. Wala nang ibang pumatay, ma'am. Siya lang yung huling kasama ng anak ko. Bayaran niya yun, yung pagpatay niya sa anak ko. Hustisya para sa anak ko. Yun lang niling ko. Walang kalaban-laban yung anak kong pinatay mo. Nagmamakaawa na daw sa kanya yung anak ko na dalhin mo ako sa ospital. Babalik na rin ko na lang yung mga pangyayari. Kawawa naman yung mga pamilya ko sa pita. Yun naman sabi ng anak ko. Bilang isang magulang, masakit po yun, ma'am. Masakit pong pakinggan yung ganun, ma'am. Ganun po yung ginawa niya sa anak ko na hindi lang naman niya po tinako sa ospital. Mama, kaawa po yung anak ko. Marami pa pong magawa sa buhay yung anak ko, ma'am. Bata pa po siya. Saka ang isa pa nito, ma'am, yung mga sinasabi niyang pinagbabantaan niya pang buhay namin dito sa Pilipinas na uubusin niya daw kami. Kasi may mga kakontak na daw siyang mga militar o mga matataas na kwan. Sa amin naman hindi naman yun siguro, hindi naman pwede siguro yun. Alos ayaw ko nga po pakinggan, ma'am, yung audio, ma'am, dahil nakakalungkot, ma'am. Kaya Sitwasyon ng anak ang ko, pinagmamalaki ma'am. pa niya, ma'am, yung amo niya, malakas yung amo niya. Maraming kwan kasi ang sinasabi niya na buti na lang nakachamba ako ng may mataas na katungkulan na amo. Kaya ganun na lang siya na nakalaya siya ng ganyan diyan sa Saudi ganyan pa lang inamin niya lang na sila pwede na siyang ikulong yan dyan kung siguro bakit ganyan lang naman ng call nila dyan. Kaya humingi kami ng tulong kay Sir Rapi talaga na kailangan namin makon naman yung hustisya pantay kasi napakasakit din talaga. Paano niyo po nakilala itong girlfriend? Actually, ma'am, ako po, ayoko po sa babae, kaya wala akong komunikasyon, hindi ako nakikipag sa kanya. Yung asawa ko lang po at saka yung yung panganay kong anak ko medyo nakikipag-anuan sa kanya. Pero ako wala, ma'am. Ayoko po sa kanya talaga. Bakit? Kaya galit po siya. Kasi may asawa po siya at saka anak ko, ma'am. Binata po yung anak ko. Ayoko po sa kanya. Ayoko. Binata po yung anak ko, ma'am. Ayoko mapaano yung anak ko. Bilang isang ina na Nung nagkuhan bakasyon yung anak ko, ma'am, nung una, ipakilala niya sa akin. Ngayon, inadpirin niya ako. Kinuhan ko naman siya. Pero hindi naman ako yung kasi bilang pinakilala niya, kinuhan ko lang naman. Minsan nangungubos ka o ganyan. Sige lang, sabi ko naman, kung hindi naman hindi naman ako yung palaging nakikipagpalitan kasi hindi naman ako. Yung kuhan na nga lang yun, nung tumawag siya na sinabi niyang patay na siya, hindi ako makapaniwala. Kaya natanong ko siya kung bakit. Sabi niya, bakit hindi niyo po sinasagot? Kasi may nangyari sa kanya. Yun na, agad Nagpakamatay siya kasi talaga po siya. nagsaksak siya sa tiyan niya. Sabi niya, hindi ako maniniwala doon. Tinanong ko agad, dyan, mahigpit yan. Paano bakit nagdadala ba siya ng kutsilyo yan? Hindi nagdadala ng kutsilyo. Sabi ko, opo tito, kasi saan namatay? Sabi ko, ganyan. Doon sa pagkuhan, ikinang kong transcend. Sabi niya, nako, nagkuhan na ako doon. Medyo kinabahan ako. Hindi na ako makakuha kasi hindi na siya naka-online mo yung anak ko Hindi ko na matawagan kasi ito nung ipinarinig ko sa kanila na may tumatawag itong si Juan, binigay ko, kinausap niya to. Kaya si Mrs. naman nagiyakan na, hindi ganyan, madaling araw pa lang yun. Hanggang yun na lang kasi ang ginawa na namin, nakipagpunta na kami sa agency, nagtanong na kami doon kung bakit gano'n. Kami na po nagpaalam sa agency kasi wala pa pong Wala pa palang alam sila noon. Kasi hindi nga daw dumating yung pala, may nangyari na sa kanya. Nandun na pala sa morgue na noon. Parang na siya, ma'am, obsessed po siya. Parang nasisiraan na ng ulo. Bakit pati po yung mga dito ng mga kamag-anak namin dito sa Tarlac, gusto niya lahat ma'am,
hanggang ngayon kahit wala na yung anak ko. Pinay po siya. May isang anak siya, may asawa. Nagtatrabaho din po bilang DH sa Jeddah. Actually, ma'am, nung bumalik na siya ng Jeddah, ngayong March 24, bumalik siya doon. 1 month na lumipas, na na parang nagkakalabuan na, ma'am. Tapos tinanong ko yung anak ko, bakit na, wala na kayo ni John? Sabi sa akin, parang nabalitaan ko lang, ma'am. Tapos sabi niya, hayaan mo na yun, ma. Sabi niya gano'n, kahit kasi kami pa rin, nakikipag-conversation pa rin siya sa asawa niya. Kaya, yun sabi ng anak ko, ma'am. Kaya, ayoko nang makipag-anuan sa kanya. Yun lang pong alam ko, hayaan mo na, ma, huwag ka nang mag-ano. Kaya hindi ko na rin, yun na lang yung pinaliwanag niya sa akin, ma. Hindi ko na kinulit yung anak ko, ma. Yung huling pag-uusap namin, December 31, ma'am. 2025, bagong 2 beses siya tumawag, mami. Nung mga 10 o'clock, tumawag na siya. Alas 12, tumawag na siya. Kamusta kayo, ma? Handa nyo? Picturean mo yung handa mo, ma. Yung ma, sabi niya, ipadala niyo sa akin. Tapos, mag-picture kayo lahat, ipapadala niyo sa akin. Wala po siyang kinukwento. May nililigawan na po siya dito mismo sa lugar nito, ma. Yun po, may nililigawan siya dito. Kasi nga, di ba wala na nga po sila nung babae nung kasi nga daw, nakikipag-conversation pa rin dun sa asawa niya. Kaya may nililigawan siya dito, ma'am, ngayon. Nililigawan, ma'am, hindi pa girlfriend. Yun lang po, ma'am. Pero kung tungkol dun sa babae, ma'am, hindi po siya nagkukwento talaga, ma'am. Naano rin kami dun, ma'am, na-shock din kami bakit siya yung kasama ng anak ko. Ngayon po, yung sinabi po nung kasama niya sa trabaho naman, ma'am, kasi tumawag din po nun, ma'am. Tapos ang sabi daw po, ma'am, na ito daw marriage yun, ma'am, may ikinakalat na picture po nung anak ko. Ngayon po, nakipagkita sa kanya yung anak ko, si Joseph, para mag-usap sila, ma'am, na itigil niya na yung pag-i-erase na, iburay na yung pinupush niyang picture. Yun lang po yung naanuhan ko na kwento naman po ng kasama niya sa trabaho. Kaya nakipagkita po siya doon. Nak! Pagkatapos lang ng libing mo, nak. Ang pagpatuloy namin, anak, nabigyan ka namin ng justisya, anak. Hindi naman si Sir Rafi. Para manahimik yung kaluluwa mo, anak ko. Sa tulong po ni Sir Rafi. Yan, anak ko, wala nang magagawa. Nandyan na yan. Ang kiyupan lang namin na ipagpatuloy namin to para mabigyan ka ng hustisya. Yan na lang. Yan lang nasasabi ko na sa anak ko. Kasi gabi-gabi ko naman sinasabihan. Kasi niya nga ako pinagpapakiramdaman kahit minsan yan mo. Dito lang si mama niya na umiiyak kasi... Iyak sa ma'am. Naginip ako. Ayaw pa daw niya mamatay, ma'am. Ang sakit ng ma'am kasi. Ayaw niyang mamatay, ma'am. Ayaw ko pa mamamatay, ma'am. Bilang isang nanay, ma'am, siguro, ma'am, di ba? Ngayong niyang ayaw pa niyang mamatay, iyak na iyak. Sa harap ko, ayaw ko pa mamatay, ma'am. Yun lang po sinasabi sa akin. Para po kay Sir Rafi, kay Senador Tolpo po. Sir, maraming salamat po dahil hindi niyo po kami pinapabayaan kahit saan po kami punta. Nandun po yung action niyo, nandun po yung team niyo para alalayan po kami. Ganun din po sa UWA, sa DMW. Pinapasalamatan po namin sila. Kasi po kahit pa paano, tinutulungan po nila kami. Magandang araw po, Ma'am Elisa. Nandito po tayo ngayon sa DMW para magkaroon po ng formal case endorsement po para po syempre malaman talaga natin kung ano pa talaga yung pagkamatay nung anak po ninyo. Kasama po natin ngayon yung statement witness po para at least po makatulong din doon sa investigation. Pagsaksak po ng babae, sir, tulog na tulog po yun. Sabi po ni Joseph, sir, nakagising agad si Joseph, sabi niya, ay, tapos tumayo pa po yung si Joseph, sir. Opo, nakakbang po ng 3 beses sa kwarto na yun. Tapos,
sinabi po ni Joseph na, "Be, dalhin mo ko sa ospital. Baliktarin natin tong pangyayari. Disgrasya to. Makipagbalikan na ako sa iyo. Parang awa mo na." Makaawa pa siya. Opo. Sa ayaw ko pang mamatay, yung pamilya ko po sa Pinas. Mayan si Joseph, sir. Tapos, nung nawala na po ng buhay si Joseph, pumalagta na po sa sahig, sir. Sinabi, ang ginawa po ni Joy, sir, kinuha niya po yung kamay ni Joseph. Nilagyan niya po ng dugo. Nakagloves po yan, sir. Nandiyan po sa ebidensya, sir. Dito. Oh, nakagloves po siya, may panyo. Kinuha niya po yung dugo. Kutsilyo. Kumuha siya ng dugo ni Joseph, sir. Nilagay niya po sa kamay para Lumabas para na ilabas niya na nagpakamatay po si Joseph. Yun yung pong senaryo ng kwento niya po sa akin, sir. Yung kutsilyo, iniwan niya doon? Di ko lang alam, sir, kasi sa Saudi kasi, sir, lahat ng ebidensya kukunin kasi yun, sir. Ng lahat ng ginamit, cellphone, wallet, ng belongings ng lalaki, ng biktima. Saan siyang parte yung nasaksak? Kanan, Sa kaliwa? kanan po, sir. After nun, kinuha niya ng dugo, nilagay niya yung kamay ni Joseph, sir. Saka, Pinalabas niya naman. opo, sinabi po ni... Tapos nag-book agad siya ng Uber, sir. Uber, which is Grab po dito, sir, maganda. Pag-book niya ng Uber, sir, lumabas na po siya ng kwarto. Paglabas niya ng kwarto, dala niya po ng panyo, gloves. Tapos pagdala niya ng panyo ng gloves, So, iniwan niya si Joseph doon sa... Opo, sir. sa transit? iniwan niya po, sir. Kwento niya po lahat sa akin yan. Paglabas niya, kasi inantay niya pa yung ang Uber na bidok na sasakyan, sir. Hindi ko lang alam kung first, second floor, basta lumabas na siya sa ng building, sir. Sa dulo kasi, medyo dulo lang konti, sir. May bakala doon. Ang bakala kasi doon, sir, tawag, tindahan po yun. Tindahan. Tapos may basurahan po doon, sir. Tinapon po ni Joy yung gloves Doon. sa basurahan mismo. Tapos may bumili pa siya ng tubig doon sa may bakala na yun, sa may tindahan na yun. Tapos nandun na, ng Uber na, sumakay na siya. Pauwi na po siya sa bahay ng amo niyo, sir. Tapos pag sabi niya ganun sa akin, hinalungkat niya yung bag niya, sir, sa sasakyan habang pauwi na siya. Hinalungkat niya. Nakita niya may dugo yung panyo po. Tapos pati yung bag niya nagduguan po. Naduguan. Opo. After nun, nung dumating niya sa bahay ng amo niya, naligo na po siya, sir. Naligo siya ng alcohol, sabon siya ng sabon. Naligo siya na para malinis yung katawan niya. Tapos nilabhan pa niya yung panyo niya, sir, sa bahay ng amo niya, na which is kung saan siya nagtrabaho at inuwian niya. Ganun pang sir. Tapos after nun, unang kinontak niya po, yung pinsan ni Joseph sa Qatar, napatay na daw si Joseph, nagpakamatay. Ang una po natin gagawin dito ay bibigyan natin ng hustisya yung pagkamatay ng ating OFW. Kaya po, kailangang makausap natin yung ating labor attaché. Makikipag-ugnayan po tayo sa Migrant Workers Office ngayong araw din na ito. At ipapaalam po natin yung ating nakalap na initial investigation. Ating pong i-endorse yung ating ginagawang proseso ngayon sa aming Legal Assistance Division, kasama na yung opisina ni Dear Charles, dahil po kinakailangan makausap namin ng masusi yung ating tumatayo na witness at makuhanan po siya ng statement. Bilang testigo, kinakailangan din nating patunayan na at tulungan siyempre yung ating witness, no? At titignan po natin kung ano yung maibibigay po natin na tulong sa ating testigo para makatulong po tayo doon sa pagkuha ng hustisya sa ating OFW na si Joseph. Patuloy pa rin po yung pag-monitor po namin sa tanggapan po ni Idol Rafi po, wanted sa radyo. Sir, attorney, maraming salamat. Sa tulong po ni Idol Rafi, ma'am, no, patuloy pa rin po ang pag-monitor namin sa kaso at nakausap na po natin si Attorney Bernard Olalia from DMW at siya ang tutulong talaga mismo, ma'am, no, na makamtan ninyo yung hustisya po. Bilang ina, napakasakit po nang nangyari po sa anak po ninyo. Apo, sana po mabigyan na po ng hustisya yung pagkamatay ng anak ko. Yun lang po yung dasal namin. Maraming salamat din po dito sa DMW dahil willing din po silang tulungan kami na makamit namin yung hustisya. At saka kay Sir Rapi Tulfo po, maraming salamat din po, Senador, dahil di mo po kami pinabayaan. Hanggang sa dulo po, sana tulungan niyo po kami. Yan lang po, salamat po. Maraming salamat po, Senator, at di niyo po kami pinapabayaan.